Sa kapagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan nang walay iya kuhaan pagganit sa iyang giisip nga iyaha. Busa giingon, pagmatana, hinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. Ang ikaduhang pulong, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Lucas 23:43. Mga igsoon, karon atong madunggan ang ikaduhang nga pulong nga gilitok sa atong manunubos diha ibabaw sa krus. Kini maong pulong mo ang labing makapahingangha apan makapadasig nga pulong sa kasulatan, puno sa paglaom. Kinsa man ka nga dili gusto nga makaabot sa paraiso, ang dapit nga gituan nga dapit alang sa mga mataro. Sa panahon ni Jesus, kining dapita gituan nga mao ang langit, ang dapit nga way dautan nga makasulod. O mao kini ang gisa ni Jesus niyadtong mahinulsulon nga kawatan. Iya kining gisara nga dadon sa paraiso. Kining nahitabo sa kawatan, atong masabtan nga ang iyang kamatayon mo ang pultahan nga mudala kaniya dito sa paraiso. Busa aron makamot kita nining dapita, minungdanon nga kita mamatay usab sa atong mga sala. Karon aniya kining sugilanon nga gikutlo nato sa daan nga kasulatan nga mo'y muhulagway nining akong gipamulong karon. Tigulang ka na kaayo, apan daghan pa ang yuta nga imong ilugunon nga nagsubay sa suba sa Sihor sa utlanan sa Ehipto, hangtod sa utlanan sa Ekron. Bahina ang yuta aron panag-iyahon sa Israel, sumala sa gisugo ko kanimo. Oo, Ginoo, matuman ang imo sugo kanako. Bahin-bahinon ko ning kayutaan alang sa siyam kabanay. Ug sa katunga sa banay ni Manases aron mahimo nilang panalundon. Sultihi ang katawhan sa Israel sa pagpili sa mga syudad nga dalang panan nga gisulti ni Moises kaniya sumala sa akong sugo. Ang tao nga makapatay og laing tao nga dili tinuyo makadangup didto aron paglikay sa tao nga manimaus kaniya. Magpabilin siya sa syudad hangtod nga husayon siya atubangan sa katilingban ug hangtod mamatay ang pangulong pare. Matuman Ginoo sa Israel sumala sa imong sugo.
unya makapauli na siya sa ila. Nagpanuwi ko na ko 40. Nga gisugo ako ni Mrs. nga sulgoon sa Ginoo. Unya gisaran ako ni Mrs. nga miingon. Tungod kay nagtuman ka sa gisugo sa Ginoo nga akong Dios. Ikaw ug ang imong anak sa kahangturan makapanagiya gayud sa yuta nga nataa ka ninyo. Padayon, Kalib. Miagi na ang 45 ka tuig sukad isulti kini sa Ginoo kang Mrs. Tanawa, 85 na akong edad. Ug mas ko gihapon ako sama kaniadto sa dihang gipadala ako ni Mrs. Ug unsa may gusto nimo, Kalib? Ihatag ka nako ning kabungturan nga gisaad sa Ginoo. Kalib, dool ka nako. Anak ni Jipon. Panalanginan ko ikaw. Tungod kay masinubtanon ka, ihatag ko kanimo ang Hebron. Sa ngalan sa Ginoo, ang Diyos sa Israel. Nabahin-bahin na nato ang yuta, pinaagi sa ripa, ug atong natino ang kabubuton sa Ginoo didto sa Shiloh sa 7 ka banay sa Israel. Kang Benjamin, kang Simeon, kang Sabulon ug kang Isakar. Aser, Naphtali ug sa banay ni Dan. Sa banay ni Dan, ug ikaw na usab huswi ang paghatagan sa bahin sumala sa gisugo sa Dios sa Israel. Ug ihatag kanimo sa Ginoo ang syudad nga imong gipili, ang Timnat Sera sa kabungturan ni Efraim. Tinuod ba nga kamo nga banay ni Ruben, ni Gad o katunga sa banay ni Manases didto sa gililot sa dapit sa Hordan sa Kanaan nga kamo nagtukod od akong halaran didto daplin sa suba? Pagkadungog niini sa katawhan sa Israel, ang tibuok katilingban nagtigom didto sa Shiloh aron sa pagpakigubat kanindito. Tinuod ba kini? Ang Diyos mao ang gamhanan, siya ang among Ginoo. Ang Diyos mao ang gamanan, siya mao ang Ginoo. Ang Diyos mao ang gamanan, siya mao ang Ginoo. Ang Diyos mao ang gamanan, siya mao ang Ginoo. Nasayod siya nganong gibuhat namo kini, ug angay usab kamong masayod. Gibuhat namo kini kay nahadlo kami sa umaabot nga panahon. Ang mga kaliwat ninyo moingon sa among kaliwat nga unsa may inyong labot sa Ginoo ang Dios sa Israel.
Busa nagtukod kami gahalaran, dili aron pagsunog o paghimog mga halad. Kung dili aron mahimong ilhanan, alang kanamo sa among mga kaliwat, nga nagsimba kami sa Ginoo nga Dios sa Israel. Ginganlan namo kini og saksi. Saksi ka na mo tanan ug sa among kaliwatan ug sa Ginoo sa Dios sa Israel. Ang Ginoo nga Dios sa Israel! 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 May 7 ka banay sa Israel. Nga pa mabahinig yuta. Kanasa pa man kamo musulod sa yuta nga gihatag sa Ginoo. Ang Dios sa inyong katigulangan. Atagi ako tulo ka tawo gikan sa matag banay. Pasuruyon ko sila sa tibok yuta ug isulat nila ang mga utlanan sa yuta. Gusto nilang panagiyahon unya mamalik sila kanako. Ug bahinon nila sa 7 ka bahin ang yuta. Ko lang nakaayo ko. Ang Ginoo nga Dios nagig-away alang kaninyo. Ang Ginoong Dios magpasibog ug mag-abog kanila gikan kaninyo. Busa siguro gayud pagtuman ug pagbuhat ang tanan nga nagsulat sa basahon sa balaod ni Moises. Ayaw isalikway bisan unsang bahinan niini. Hapit na ako mamatay. Tanan gisaad niya natuman ug walay usa ka saad nga napakyas. Apan kun dili niyo tumanon ang kasabutan nga gisugo kaninyo sa Ginoo. Silutan gayud kamo niya hangtod nga walay usa kaninyo kining maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo. Hinumdumi ninyo kini. Timanin ninyo ang tanan na akong gisulti sa Sikem. Ayaw kamo og kalimot sa balaod ug tulumanon. Ang mao mga sugo gisulat nako diha sa basahon sa mga balaod sa Dios. Unya nagkuha ako og dakong bato ug gipahimutang nako kini ilawom sa kahoyng tugas didto sa balaang dapit sa Ginoo. Kadtong maong batuha ang saksi kay nakadungog man kini sa gisulti sa Ginoo kanato. Kini ang magpahinumdom kanato sa dili gayud pagsupil sa Ginoo nga atong Dios sa Israel. Ginoo, andam na akong muban kanimo. Natuman ko na, tanasugo diri ka nako. Joshua, karun dayon uban ka kanako. Mga igsoon, kung gikinanglan nga ikaw modul sa Ginoo karon, kay nagkinanglan ka sa iyang tabang.
ayaw paglang. Pangayawa ang imong grasya aron makabaton kag kaisog sa pag-angkon sa pagkamakasasala. Ang mensahe nga gipadaga nining maong ebanghelyo mao kini. Bisan unsa pa kadako sa imong sala. Kung ikaw moduol sa manunubos ug maghinulsol sa imong mga sala, ang mahigugmaong mga bukton sa Ginoo andam mo gakos kanimo. Kay sa Lucas 4:18 nagingon, ang respeto sa Ginoo aniya kanako. Gidihugan ako niya aron mo sangyaw sa mayong balita. Gipadala ko niya aron mo sangyaw sa kagawasan ngadto sa mga biyag. Kini ang katumanan sa kabubuton samahan. Busa kung kita mo sampit kaniya, dili niya ihikaw kanato ang iyang gugma o kaluoy. Sa atong pagduol kaniya o paglito, hinumdumi ako, kini nagpakita sa atong pagpaus. Luha lamang kapulong ang gikinanglan, hinumdumi ako. Kaya sa nagingon karon adlaw, adto ka sa paraiso, uban ka na. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Maayong hapon mga kaigsunan, niya nasab kita din nining atong paboritong programang paghigmata. Kay Lunes naman sad. Pero karong adlaw do na kita espesyal nga mga bisita no, ang mga gikanis abroad. Pero wa ni sila daan passport no. So, bro, Ay, may hapon sa talantong kaubanan din sa studio. Ingon man sa itong mga suki din sa paghigmata. Laing usa ka oras ug tungan na sa bang atong panag-uban karong hapuna. Ug atong pagatukion karon ang atong topiko ug atong pagasaw-an ang mga pulong sa Dios. Sis. Maayong hapon, Brad. Maayong hapon, Tay. Mahayong hapon sa atong mga dinapit nga mga bisita karong adlaw. Unya, usa ka makahuluganong pagpamalandong kanatong tanan, labi na ni ining panahon sa Koresma. Atong tukion karong hapuna ang ikaduhang pulong, pero sa dili pa, ang atong mga bisita magpaila-ila sa ilang tagsa-tagsa kakaugalingon. Okay, mayong hapon o once again, welcome sa atong programa Ang Paghigmata. Dayon ako espesyal nga greetings no kang Brad Roxanne Tapayan uban sa iyang kapikas diha sa Carbon nga nagtan-aw karon. So uban ni kami sa usa ka oras ug tunga sa atong programa. Maayong hapon.
mga taga-subaybay, ani ang nasab kining ato ang programa nining kapunon paghigmata. Ug salamat diha sa kahigayunan nga naimbitar kami dinhi nining inyong studio karong hapuna. So pangumusta nako sa tanang taga Panglao nga nakakita karon nining ato ang programa sa kahanginan. Maayong hapon kaninyong tanan. May hapon mga igsuon ko diyan ni Kristo, Tatay Dudong, Brother Alan, Brother Paul, Sister Shirley. Salamat kay diay nga nakaabot kita nining programang Pahigmata. Ako din i-extend akong mga greetings din no, sa akong pamilya diya sa Bohol, ang Abuyabor family. So, Brother Alan, nindot karong hapuna. Okay, we have a rose among the thorn. Ato na sa atong tukion karon ang atong topiko nga Kaduhang pulong tay. Kaduhang pulong. Kaduhang pulong. padaad ko kanimo karon nga dalhon ko ikaw sa Paraiso. Verily I say unto you, you will be with me in paradise. Ang unang simana sa kasaulugan nato sa Kwaresma, ikaduhang Lunes, then atong gituki ang mga katapusang pulong sa atong Ginoong Hesus dito sa Kadalan krus. kanang bitong Kwaresma naghamang wa makasayod na. Mhm. Actually, ang original word nga Latin na Quaresissima. Unya i-translate sa mga katsila, Quaresima. Mm. Pag abot sa Pilipinas kay tapulan man juga ita Quaresma. Pero tayo kining statement sa atong Ginoong Kristo nga atong gi-recognize nga ikaduhang pulong gi debatihan kini ug dunay mga confusion nga mibangon din hiniini. Pwede ba tayo nga imong explain ngano nga moingon ng uban nga murag namakak man si Kristo kay wa man sa mosaka sa langit niya tugad lawa. Okay, Stay pa man sa siya 40 mga days. patay, no? Ato pa siya sa mga kalag dito sa Middle State aron i-preach siya sa niyang ebanghelyo. Kini gud wa man ako masagud yun ang Latin. Pagtuon ako ani. Ang Latin di ay walay kama-kama. No? Puro na katri ko ay kama, di ba? So, mo na nga, ang nagsayop lang nga ang kama. Kaya I said to you, or I promise you today, another kama, that I will bring you to paradise. You will be with me in paradise. So, kidritso mo na, So, sa I paghiba, said to you, today I will bring you to paradise. Di, namakak, katong human sa today, anhaning kama. Ipanaad ko kanimo, nga karong adlaw, dalong ko pa paraiso, sayo, no? Ipanaad ko kanimo karong adlaw. So nag-promise siya natong adlaw. Oo, na adlaw. so ano na to makita diyan tayong prueba nga ang pag-compile or pagmugna sa Biblia dili makausa lang kundi through the years doon na siya mga improvements sama sa mga punctuation marks. Ang original na wapa na yung mga punctuation marks, Wala yun, no? walay mga chapters, walay verses, so anam-anam na siya. So kining ato ang Biblia nga ginabasa karon gasa kani kanato gikan sa simbahan. Ato ipa-explain ni Brad Paul kung kinsa ang gabuhat sa chapter, kinsa ang gabuhat sa verses. Pahimutang ba? By the way, tay, kanang Bible sa iyang original text, wala gid sa period o kama sumala sa iyon ni Brad Alan. Dayon ang first Bible na compiled o na-release ni atong year 405 Anno Domini. Si Saint Jerome gi-commission ni Pope Damasus the first, ika-37 nga Santo Papa sa atong simbahan Katoliko nga i-translate ang Bible sa iyang original nga lengguwahe, Hebrew, Aramaic, and Greek. Dayon, during sa paghimo ni Saint Jerome sa Bible, wala pa maimbento ang kama o period. Ang pangutana, kanus ama na imbento ang kama o period? Ang kama o period na imbento sa usa ka obispo, si Saint Isidore
of Sibyl niadtong 6th century. So meaning more or less 200 years nga ang Bible walay period of kama. Kaya ang invention to pa man sa ika-unom nga siglo. So pagka dagan sa panahon, ang Biblia walay mga chapters of verses. Dayon dunay usa ka kining makinadmanon nga mga obispo nga sila ni Cardinal Hugo de Santo Caro o si Bishop Stephen Langton. Kay mao naman to ang time nga nagduna na yung mga theologians nga nag-study sa scriptures. Dayon lisod para kanila ang pag-study sa Biblia kay mura magnabel. Namang ko'y Bible nga wa gyud chapter of verses, maglibog yun kung asa ka mo end. Oh, sa Binisaya ng libog ha, dili Tagalog ho. So pagkahuman ni adto, gibutangan sa atong mga kaobispuhan og kapitulo ni atong ika-12 nga siglo. So naan nay chapters. Wala pa'y verses. So para ma-specific ang passages, si Reverend Father Santis Pagninos, usa ka Dominican priest, gibutangan niya og mga bersikulo ang Biblia. Sa ato pa paglutaw sa Protestante, sa ilang King James Version 1611, ila nang gisunod ang agi ha simbahan ng Katoliko. Sa ato Brad Paul, sila day daw live nitong ila. Amen. Dawat limpyo rabid sila Oo, og muna. mi-exist na sila nga naa na ang balaang kasulatan. Mao nang sa amo sa una sa Jehovah's Witnesses, never gyud nga itakol ang history. Ang amo pagbasag Biblia, never may nga mugtats og history. So ang amo mindset sa among panahon nga nagbasa mi Biblia, didto may mo direct sa mga apostoles. Nganong dili man yung pa-estudihon og history. Kaya madiskubrihan man ang kamatuoran. Sa kining Biblia, ang simbahan dayon nga Katoliko ang responsable nganong ni akini o maka-appreciate sa paghago sa mga Katoliko nganong dunay Biblia sa atong panahon. Ang kahago, Brother Paul, maingon sab nato, mas ma-appreciate nato kung ato sang masabtan nga katong mga higayuna nga gimugna na ang mga punctuation marks and chapters ug ang verses, wala pa'y printing press ato. Amen. Manumano pa nagsulat. Mo bitaw to Brad Alan nga wala gyud maghimog production ang Biblia nga massive productions. In the sense nga limited ang materials ug wala pa na imbento, isa man imbento sa printing press. Si Johannes Gutenberg niadtong 1546 diha niya na imbento ang makina nga mo imprinta og daghan. Kaya ang simbahan sa una pag imprinta sa Biblia kinamot mo nang gitawag nga manuscritos. Ang iyang root word is manos, hands. Sa ato pa mahal kaayo ang Biblia sa ngadto tungod kay kinamot. Dayon ang original nga gisulat sa mga apostoles dugay na nang nangahanaw. Nangalata naman tong ilang gisulatan kay di man gyud modunar. Mo nang magpasalamat yun ta sa mga munghe. Unsa may trabaho sa munghe? Ilang i-transfer ang pulong diha sa Biblia gikan sa daang sinulat nga hapit ng madugta ngadto sa bag-ong sulatanan sa purpose nga ma-preserve ang Biblia. Kay kung walay mga munghe, wala na giyoy mahawiran nato nga Biblia kay katong gisulat sa mga apostoles wa na gito dili na gito available. Ang available karon nga oldest manuscript ang Codex Vaticanus, code number 1209 nga naa sa Vatican Library. So kung ang ikaduha ang Codex Sinaiticus nga naa sa St. Catherine Monastery, ang nag-care di ay ana ang nag-preserve ang simbahang Katoliko. Mao na nga dili ba ka ma-amaze kung mo search ka sa history sa sakripisyo sa atong simbahan nga Katoliko o kung imo nang mahibaw-an mauwaw ka na nga mogamit ang Biblia to attack the owner of the Bible. Amen to that. Ug sumpay usab ka na, Brother Paul, kay imo namang nahisgutan mahitungod ni Ana. Sumpay na sa ni text nato karon. Ako na lang ning dalikyatan imbis dili pa nato tukyon ng mga text messages. Kay dire ningon, palihog ko mga bro, palawom og palapad sa Bible, tradition and magisterium. Salamat, God bless inyong tanan diha sa CCTN 47.
Kaya katoy mong gihisgutan bro, kung yun ana nagiagiana to sa pagmugna sa Bible nan, unsa may nakapasumpay nining tanan, unsa may nakapadayon sa paghimo sa Biblia. Ug mo na ang role sa atong mabisita. Oh. Kada tagsa-tagsaon tani si Brother Kaloy o si Brother Maning. Let's give them the floor, Brad, kay Yes. nindot kay rong hapuna nga ni atay mga bisita. Una, ang Biblia, kung ngayon nga ipalapad na to ang atong pagsabot nga kining Biblia, adunay daghan nga nagtuo nga kining Biblia nagkahulugan kini og pulong sa Dios. Yes, nga ang Biblia ana ang sulod ni ana mao ang pulong sa Dios. Apan ni ana mga igsuon, kung atong palawman, sa ang una ni anang nagtawag og Biblia is si Pope Siricius. Kay niadtong pagsugo ni Pope Damaso I, ni Pope ni Saint Hieronimo, pagpresent ni Saint Hieronimo ni anang Biblia, na which is gitawag na siya og Latina Vulgata, Latin Vulgate. Mo nang pagpresent niya na mga igsuon, si Pope Damaso I is namatay na. So nangita siya kung asa niya i-present kining iyang gi-compile nga mga pulong sa Dios. Mo na mga igsuon nga niadto kay ang nipuli nga pope ato is si Pope Siricius. So mo na nga didto gi-present ni Saint Hieronimo ang moong compilation nga mao kining Biblia. Unya kinsa may una nga nagtao nga nag-ingon nga kining libro ha tawgon ta kining Biblia. Mao na nga ang unang Biblia mao nga gitawag siya og ta Biblia, nga which means the book, the Bible. Nga mao di kini ang kahulugan mga igsoon ko diha ni Kristo nga kini dieng the book. The Bible is refers to the book of all books, libro sa mga libro. Mao na kung imong ukbod ang Biblia mga igsoon, kini usalan siya ka libro nga adunay daghang sulod nga mga libro. Nan karon ang pagmugna ni ana mga igsoon dili lalim, no? Kay ang uban nato mga igsoon nga with due respect sa ato mga igsoon nga mga nagbasa sa Biblia nga ilang i-insist nga kining Biblia ang original mao ang King James. So unsa man pagpamatuod niya na sa atong mga kaigsuonan nga ang King James version nga mao gyud ang original nga Biblia. So daghan nato makumpyus ana mga igsuon. Unya kining tradisyon mga igsuon, kung ato pa yung hunaw-hunaon nga atong mga igsuon nga dili udawat ni anang tradisyon. Nga kining tradisyon ningon bitaw diha nga gisulat apan aduna say gitudlo pinaagi sa mga pulong. So which is ang pagtudlo di ay dili lang diingon nga puro sinulat kundi aduna tay oral tradition. Mao na mga igsuon nga lisod nga pagadawaton sa uban nato mga igsuon nga kanunay nag-agni nga ang tinuod mao gayud ang King James Version. Kaya ngano sa atong pangutana karon sa atong igsuon nga pagpalapad kung unsa gayon ang Biblia ug tradisyon, mao na nga og kini magisterium kay aduna tay tulo ka mga paagi unsaon nato pagpasabot, unsaon nato pag-explain sa atong mga kaigsuonan. Mao na nga Brad Paul, nindot nga pagpangutana nya palihog ko ang pagkuan sa magisterium. Okay. So, before ko madto no sa magisterium, balikan ako to gamay tong Bible. Kay kita mga Katoliko, ang ato yung claim nga kita gyud ang nagama sa Biblia. Kani adto against gyud ko ini sa dito pa ko sa laing tinuohan. Nga how comes ang Katoliko ang nagama sa Biblia, nag-exist na ang Old Testament, wala pang simbahang Katoliko. So unsaon man nimo pag-present sa imong argumento nga ang simbahang Katoliko ang nagama sa Biblia?
Hinumduman natong ang word nga made has two meanings. The first one, kadang gitawag ex nihilo. From nothing to something. Og Diyos ra gyud ang makahimo niya nga mo gama siya sa wala Mugna. ngadto sa usa ka butang. Pero ang word nga made na ay second meaning. Gitawag kinig from something to something. For example, kining lamisa. From Kining wood. lamisa gikan ni sa kahoy. Gigamitan og lansang. Dayon, kung dunay kahoy o dunay lansang, duha na siya ka elemento. Palitan karon dunay tawo nga iyang i-combine ang lansang o ang kahoy. So mao nang gitawag na siya panday. Ang pangutana asa man ihatag ang honor natural sa naghimo og lamisa. Alangan ingon nimo nga ang naghimo sa lamisa ang nagabas og kahoy. Wa man punto sa mahin sa naggabas sa kahoy kung kining kahoya gamiton ba ni nga bangko, gamiton ning lansang. Basta ang gihimo sa nag-slice sa kahoy, nag-slice lang siya sa kahoy pero wa sa kay balo nga himuon dayto ni Pedro nga bangko. Mausab ang mga pabrika sa lansang. Wala sila masayod kung asa kining lansangan nila buhaton. Ang gihimo sa panday, iya lang gipanday ang duha ka elemento, kahoy ug lansang. Nahimo siya nga lamisa o bangko. Mao nang gitawag from something to something. Nakahimo siya og bangko kay migamit siya materialis, duha ka materialis. Karon unsaon man paghimo og Biblia? The word Bible has two syllables. The first syllables is by, the second is bol. Munang Bible. And the word Bible is derived from Latin word bi. Munang unicycle. Isa ray ligid. Tricycle, tuloy ligid. Bicycle, Pero ligid. bicycle, duhay ligid. So ang word nga bi means two, twice, or double. Sa ato pa kung Old Testament ay dili day Bible. Pwede ba day ang unicycle mahimong bicycle? Unicycle, unicycle. Bicycle, bicycle. So pag ingon nimo Old Testament, di na pwedeng matawag nga Bible kay isa ra man ni siya, isa ra man ang gi-refer. So kanus ani mahimong Bible kung kining old inyo himuong one. Mao nang ang literal meaning sa word Bible means Bible means two assembled into one. Meaning, duha ka testament, gihimo nimong usa ka libro. Mao na sa Biblia. So ang pangutana, kinsa man nga simbahan ang naghimo nga ang Old Testament makombine as one? Ang Katoliko. So, theologically, ang Katoliko proper nga tawgon nga mao'y naghimog Biblia. In that very simple argument. Kani, diligyan nato kaning ato mga kaigsunan, Brother Paul, nga mingon, asa man na makita sa Biblia? No? Mo man kasagaran nga pangutana, apan kanang pangutana atong isumbalik kanila asa man sa dang pulong Biblia makita sa Biblia. Nga ang ipangkutlo ni Kristo sa una skriptura man, dili man Biblia. Kay wala pa may Biblia ato higayuna. So, mao na siya nakapalig-on sa gikan sa tradisyon nga maoy nahimong written from oral traditions came forth ang mga sinulat mao na say nahog og written tradition sa nasa Biblia. Og ang authority sa pagtudlo mahitungod kung unsay pasabot ani, that is the magisterium, the teaching authority of the church. Dahil mapusid ko, Brad Alan, no, sa Bible. So ang Bible gihaguan ni sa atong simbahan. Dahil according to the Catechism of the Catholic Church number 135, the Holy Scriptures contain the Word of God, so truly it is the Word of God. So kitang Katoliko atong pagtuo kining Biblia nasudlan sa pulong sa Dios. Not 100% Word of God. Kaya na may Word of Satan diha, pulong sa makaaway sa Dios. Pero sanglit atong gituuhan nga inspired, gituuhan nato nga ang Biblia nasudlan sa pulong sa Dios. Dayon sa Catechism of the Catholic Church number 95,
the Bible, the Holy Tradition, and the Magisterium are connected and associated, that one of them cannot stand without the others. Mo nang dili supisinte ang Biblia. Nganuman, dili pwede nga maghimog Biblia without tradition. Unsaon ni mo pag-resolve nga kanang Mateo, si Mateo yung nagsulat without tradition. Mo nang simbahan may Sunday ug tradisyon. O kitang Katoliko nagtuo nga ang tradisyon is also part of the Word of God. Kay ang Word of God dili lang kay written tanan. Isaiah 51:16 niingon ang Ginoo, I am the Lord. I will put my words in your mouth. Ibutang ko ang akong mga pulong sa inyong baba. Moning na ay oral tradisyon. Ang Biblia, written word of God. Ang tradisyon, word of God in oral form. Mo nang sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14 o 3:16 niingon sa Pablo nga kung dunay dili mo sunod sa among tradisyon ayaw sa ilhang igsuon. Barog kamo, pangupti ninyo ang tradisyon. So, ang Katoliko wala magtuo nga maura ni ang word of God. Kaysa John 1:1 nang ingon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Kinsa man ang Word of God? Si Jesus. Si Jesus gitawag verbum incarnatum, while the Bible gitawag verbum inspiratum, and the oral tradition gitawag Word of God in oral form. Maon ang nahibawan sa atong simbahan, ang nahibawan sa laing tinuhan nga ang Word of God maura na yung Biblia. Sa ato pa, mangutana ko mo, naghisgot ka mag oral tradition o written tradition, asa may nauna sa duha? Ang nauna ang tradisyon. Ang oral tradisyon. o written? Ang oral. Ang oral. Kaya unsa may imong isulat, ug ako'y nahitabo. Yes. So mauna nga dili makabarog ang usa lang. Mo nang moadto ta sa magisterium. What is magisterium? Magisterium is derived from the word magistra. Ang iyang root word is magi, wise. Mo nang sa English gitawag magistrado, punong magistrado. Diha na ang word nga magistra. Dayon ang pangutana, kinsa man ang magisterium sa atong simbahan? Katekese o the Catholic Church number 100, the magisterium of the church composed first sa Pope with the communion of all bishops. So maon na sila ang magisterium. Unsa may role sa magisterium? Sa Vatican Council Dei Verbum number 10, Constitution on Divine Revelation, nag-ingon, the task of giving an authentic interpretation of the Word of God, whether in its written form or in the form of tradition, has been entrusted to the teaching office of the church alone. So ang simbahan daw sa Supreme Court, nagbasa ang mga protestante og kasulatan. Mao po naman sulod sa Katoliko. Nay mahitabo nga tungod sa ilang ka-bright, lain-lain silang interpretation. Pero praise God, ang simbahan na ay magisterium. Siya ang pinal nga mo decide unsay balaod nun o unsay dili. Mao kana ang magisterium sa atong simbahan. Ug angay mo sunod kita makatoliko. Niyan ng teaching authority sa atong simbahan. O nganong ato ning saysay pag-ayo mahitungod sa atong Biblia, kay nga atong ikaduhang pulong karon, lalisonon ang karon. ang kontento. So kinsa may masunod? Kinsa maron masunod? Brother Maning. Gani Brad, dugang paniana, bisan ang amahan sa Protestantism, si Martin Lutero, nagpasalamat siya, quote-unquote, nga salamat sa mga Katoliko nga mo'y naningkamot sa pag-compile sa Biblia. Kay kung wala pa ang mga Katoliko, wala kita niini. So, bisan gani,
ang ilang amahan mi-acknowledge o nagpasalamat nga ang mga Katoliko mo'y naningkamot gayon sa pag-compile sa Blanca Kasulatan. So daghag wala makailas lang amahan o wa mo sunod silang amahan. Mo daghan. Maulagay badbaday nga kung muhisgot ang history nga maudayan ng simbahang Katoliko ang naghago, ikaw nga nagbasag Bible, maulaw na ka nga takihon nimo ang naningkamot ana. So I hope no atong gipanawagan nga kadtong mga moata ka simbahang Katoliko, hinay-hinay na mo. Respetuan ninyo. Kay ko ang simbahang Katoliko na sayop ug ang inyong Biblia is Bible alone ang inyong basis. Kung walay Katoliko, wa mo'y kamatuoran. Di ba? Wala. Wala kay ang ila Bible alone na daw ang kamatuoran. So kung why Bible, wala sila kamatuoran. Pagkatao nila, mura may ilang beses. So darad yun sila magpunto. Iwan mo sila des mabaw. Muna, di yun ka-blame nila. Saan mo nila kung sila kalibutan, sinahimo sila mga lulok sa butana. So, Labi pa yung gitago nga di dyan ipahibaw. Karon tay. Dayon brad alano mo Yeah, entera yes, ko gamay sige no. po. Dayon sa amo unsa mi kabayas. Dili mi pahibaw-on og history. Pero i-set up sa among mind nga dautan ang nahimo sa Katoliko sa Bible. Sa unsang paag-inon namong katawan, ang Katoliko ilang gisunog ang Biblia. Ang Katoliko wala mo pabasahag Biblia. Ang Katoliko nganong di mo pabasahon kay basin mahibalo mo sa ilang sayop nga doktrina. Gitago ang simbahang Katoliko ang Biblia. So unsa man na nga mga statement imong gidiscredit instead itug-an nimo ang kamatuoran nganong naay Bible naghimo pa kag isyu nga madaot ang image sa simbahang Katoliko. Tinuod o bakak? baka, Kinsa may prinsipe sa mga bakakon sa bakak. yawa. Dayon tayo na qualification na kanang giingon nga gitago na ay line of element diha nga makaimong punta nga naay rason pero i-qualify. Nganong gitago sa una, gikandaduhan pa gani. Kay sa una mahal ang Biblia. Tungod sa pagka-precious nga mao gud ang word of God. So ang gihimo sa mga munghe ilan ning gikabiran og gold. Giadornohan og diamante. Tungod sa pagkabililhon ana, bililhon sa pangkabir. So ilan ning gitaguan og gikandaduhan. Literally. Pero ang word wala tague. Kay gamiton man sa Santos nga misa. Ang ato ba Santos nga misa, liturgy of the word, ang liturgy of the Holy Eucharist. Kung ang Katoliko mo simba within the period of 3 consecutive years, sama ra nga ang tibuok kasulatan iya na nang nabasa o napaminawan. So sa ato pa ang pulong wala tague, pero ang gibutangan sa pulong gitago kay kawaton. Imo na isaya-saya diha. Kawaton yun na kay gold og diamante. So partly kanang pa yun nga gitaguan na anay gamay nga kamatuoran. Yes. Pero dili na ang tibuok kamatuoran. Deception ang ilang pag-ingon ana kung dili i-qualify. Yeah. Madto ta sa wala ipabasa. Alangan ang Biblia wala pa na ma-translate na 1,500 years na siya sa Latin. Dili pod ang simbahan hungog nga iyang ipabasa sa mga taong illiterate nga di pa kasabot og Latin. Ikaw daw sister, non enim posomos aliquid adverso spiritatem sid pro veritate. Pasimen Minsan ka may Christy. nga si Pedro. Nulyora, lagrima sinusan. Oh, kada sawa ni Watay. So, mao nang miingon ang simbahan, ayaw mo basa sa Bible kay makabuang. Tinuod na siya, mabuang gyud ka literally kay di man ka makasabot. So, mao na ang purpose. Katong gisunog unsa man to? Kay naay gitawag the wicked Bible. Kanang Old Testament sa Ten Commandments, ilang gibutangan didto o kanang for example, ayaw ka mo panapaw. Gikuha ng ayaw. So ang mabasa, panapaw ka mo. Karon kung ang simbahan dili mo react ana, kana nga Bible maka-imperno.
Mo nang gitawag the wicked Bible. Kung magbasa ka ato, maengganyo ka pag panapaw. Kay panapaw ka mo, gisugo mahinong ka sa pagpanapaw. Mo ning para ang mga tao dili maimperno, kinahanglan kining Biblia nga nakorap sunugon kay mao kini ang hinungdan nga maimperno ang tao. So ang pangutana, sakto to o dili? Sakto. Yes. Pero gipabilin ang insaktong translation. Ngano ang simbahan man may nanunog. Kay siya man ang tagiya. Siya may guardian. Siya man ang nagprotect sa Bible, iyang protektahan nga kining Biblia dili ni maka-imperno. Mo nang butag imprimatur. Mayara ba na sa yun, obsta. dili tiwason ba? Oh. Ang aksido dili makabutan. Kung anong di man, basta dili patus bata. Pero Brad Paul, ngano man sa inyo sa diha pa ka saksi ni Jehova nga gipamugos man gyud sa uban natong mga igsuon nga importante gyud ang ngalan kay diha sa buhat 4:12 importante gyud ang ngalan nya ngano man gyud nga i-insist man sa uban natong mga kaigsuonan nga kining word nga Jehova paliw ko ana Brad Paul. Kanang word magod nga Jehovah gi-admit naman na sa Jehovah's Witnesses sa ilang libro nga the divine name that will endure forever, page 10. Mga Jehovah's Witness, kung naamoy libro ini, basahan ninyo. Mabasa dito nga nag-ingon, ang Jehovah dili mao ang insakto nga ngalan sa Dios. Even ang Jehovah's Witness may admit nga incorrect yun ng word nga Jehovah. Sa preface sa 1950 edition of the New World Translation of the Holy Scripture, gipirmahan sa New World Translation Committee nga the word Yahweh is more correct than Jehovah. Nganong kung ang Yahweh ang masakto, nganong may gamit man ang Jehovah incorrect? O nganong ang atong simbahan never man gyud nga mi-approve sa iyang translation sa form nga Jehovah? Because the word Jehovah was invented by Petros Galatinos, Dominican priest. Sa ato pa ka ng Diyos sa mga saksi nga si Jehovah ang nag-imbento ana pare. Pero ang iyang invention wala gi-approve sa simbahan. Kay ngano man ang Divine Tetragrammaton is YHWH. So mo nang more correct ang Yahweh. Ang Jehovah is Latinized. Mo nang may favor ang mga Bible scholars sa Yahweh. O even ang Jehovah may admit ana nga masakto man ang Yahweh. Pero ang Jehovah wrong man na Jehovah siya. raman yun lang igamit. Ibaw kag gano. Okay. Kay niya itong panahon na ang yelo pa mang-iminto. Mm. Kay ang Yahweh, popular mo kang yelo. Ani manggod tayo ang Jehovah's Witness tayo. Pag mayon ka no, imo ba testigo ng Jehovah's Witness nga, Brad, kanang magsaksi ko. Pero di lang ko gusto ko saksi ni Jehovah. Gusto na ako saksi ni Yahweh. Di gyud kadawaton sa Jehovah. Ngano man napugos naman sila ana ang ngalan. Sa ato pa, di wa na sila kapaingnan Pero kung utrohon. Oh. That is an admission nga nasayop gyud sila. Pero gi-admit naman lang nga wrong na. Dayon sa Jeremiah 3:19 sa ilang Pandayunan na translation. lang yun ang sayo pa. Ipaundayunan na gyud na nga sayop. So sa ato pa dito sa ilang New World Translation kanang ilang New Edition dito sa Jeremiah 3:19 naklaro na gyud diha nga miingon ako ang Dios, amahan ang itawag ninyo kanako. Mo nang sa Mateo 6:9 niingon si Kristo, amahan namo ana ka sa langit. Karon kinsa man ang mas kanang iyon nato nirespeto sa Dios? Ang mga saksi nga isi-isihon lang ang Dios sa pagtawag ng Jehovah o kita nga makatoliko nga migamit og Father in substitute sa ngalan gyud sa Dios? Ikaw Brad Kaloy, kaysa nga sa imong amahan? Gabriel. Sa imo bang tibuok nga kinabuhi gitawag ba nimong imong tatay nga Gabriel? Dili, Papa. Papa gyud. Kay kung imong tawgon ang imong amahan nga Gabriel, mugawas nga wa kay respeto. Way tahod. Pero kung mo tawag ka dili sa iyang direkta nga pakalam kag tay pa nagrespeto ka na sa ato pa kinsa ang respeto sa Dios, ang Katoliko nga nagtawag sa Dios nga amahan nga Father o sila nga isi-isihon nagtawag nga Gabriel o Jehovah? So nahagbo nga wa sila batasan diha nga area. I'm sorry to say, pero mao man tinuod
O pinangga mo na magisulti. Karon, kanang issue ron sa mga Sabadista. Mangutan ako sa Jehovah, ang worship day ninyo, Domingo o Sabado? Sa Jehovah's Witness, wala gyud sila proper nga days kay naman may gitawag nga midweek. Pag midweek, mosimba mig Miyerkules, mosimba mi og Sabado, kaduha mi mosimba. Kung ang among simba Huwebes, ang isa ka simba na Domingo. So depende sa kongregasyon, wala may mag-fix nga mao gyud na amo Domingo. Depende sa nakasabutan sa kongregasyon diha ang area. Doon na madyo'y takda ang Diyos kaman nga to kang Moses. Doon na dyo'y Sabbath day. Doon na dyo'y day of worship. Nga mo insister man yun ang mga Sabadista nga Sabado yun. Kay gibasin la sa Old Testament. Oh. Brad Wala. Paul, tay. Padayon tay. Sige. Brad Paul, I'm so enriched sa imuhang gipaambit karong hapuna, daghang salamat. And I am just kana bang na-struck ko ba at the thought nga gipaandayunan ang sayop. Gipaandayunan ang bakak. Nya kabaw naman nga dili tinuod ang mao nga nganong gisistinian man. Parehas bitaw atong istorya tay nga namista unya kanang dugay man kaayo ang pagkaon. Anyway, pag pangagda na, ingon ang giagda nga, busog pa ko, pero gutom na gug kaistanan god. Nya, busog, okay pa, Nakasulti okay lang pa. siya atong busog. Oh, busog pa. Unya, kahuman, pag pangagda na, iyang gisustinian tay, nga busog pa gid siya tinuod. Busog ka. Wa siya ni kaon. Bakwit. Mauto tay nga na, ligid-ligid siya. So doon na istorya sa dana Oo. nga pagkabot na kurot ng mga pagkaon. Oh. Mista siya. So galuto pa. Luto niya, alauna pasado na. Ningon itong tagbay, pre, kadiyot lang pre ha. Gutom ka na pre. Siya, wa pa, pas mo yun. Pero tinuod bitaw, if they already know and they had admitted that it was erroneous, ngano bang patuyangan ba sustinian gyud? Pareha na sisters. Shirley nga, kana bang mga iglesia ng Kristo, nakita naman yun na nila nga si Jesus Ginoo, ilan lang yun ang ibarugan, kay mo naman ilan natitsing nga si Jesus dili Ginoo. Dahil ang Diyos. pinaka-right decision anak tay, di ni mahulaton nga ilan ang i-change. Ikaw ang mugawas. Muna, Mo na akong ihimo. That is if Laliban ka. ang miyembro tay nangita gid sa tinuod. Amen. oh, Pero Pero- nakita sila. magpapasa ang Biblia. Maminaw lang yun sila. Muna, lalimang ka magusos Ginoo ko. Ang iro, mga nakugiri. Klaro ko kay na, ang si Jesus anak sa Ginoo, o di siya Ginoo. Kung saan ba na siya? Maybe usa sad Dili. sila ka grupo tay nga gi usab sad ang Bible. They Yes, can they now know. Oh, nanang tama sila na siya. print. Maybe. They can now print their own daghan naman technology ron. Pwede Tino na, namang sister. mausab ang pong. Tino na, ilang na Tinaw ko. lang imong gayon sister, even ang your translation, among translation, ami kaugalingon gyud. Kanang word nga cross. Oh. Kaya di mo yung mobilib nga si Jesus gilan padupa. Amo nga si Kristo giana pag lansang. So amo gyud gitanggal intentionally ang word nga cross o gipulihan nag-stake Sting. para mo fit in sa among theology. Ah. So mao nang nakurap ang translation o kana nga translation mao nang giingon nga maka-impierno. Mao nang wicked Bible, mao nang sakto ang simbahan nga mi-decide siya nga i-destroy ang corrupt translation aron proteksyonan ang tao nga dili may impierno. Muna nga, kato mga tao nga mahilig kay steak, mo nilang gusto. Ilamim yung kanong ng steak, labi ng kanang video rin. So, muna nga. Masama tayo, mga unta man ani. So mga igsoon, atong gituki pag-ayo kung unsa ning mahitungod ni ining Biblia, kung unsay otoridad sa simbahan nga mo hatag og interpretasyon sa Biblia kay ngano man ato karon nga tukiyon sa pagbalik ang ikaduhang pulong ni Kristo diha sa krus. Unsa may buot ipasabot ani ug unsa may mga sirkumstansya nga nagpalibot ni ini.
kang kinsa man to niya gisulti ni Jesus, ang gisulti niya nga ikaduhang pulong nga karong adlaw iuban ko ikaw sa paraiso. Karon O karon inon dayon. sa nimo karong adlaw. Malibog siya. Kumpleto niya. Sultihan ko ikaw nga karong adlaw. Karong adlaw sultihan ko ikaw. Oo. So, ino na to anitay. Unsa may ngano man nga gipaghimug-atan man kini sa simbahan nga ato yung pamalandungan pag-ayo ang 7 ka pulong sa Dios ni Kristo diha sa cross. So karon unsa may angay natong sabto niini tay para ato usab nga magiyahan ng ato mga kaigsunan nga naminaw ka nato, nagtan-aw ka nato karon unsa may kahulugan niini gyud. Ako ganahan kong mo insert din hindapita kay na discuss naman nato mga apologetics man atong hisgutan dire Tungod kay about the kadwa kama and about today nga dili di ay karong adlaw gyud dadun ti kas paraiso kundi karong adlaw gisultian ti ka nga I will be with you, you will be with me in paradise. Ang atong hisgutan ani Brad kay daghan magugay mga tao nga kana nga maong pulong pwede na kong tigumon tanan akong sa unya to last minute maingong kog sorry Lord. No na. Kung di ka kabot last minute, naliksan ka. Mao na din hatay ato nang tukion kay daghan kaayo. In fact, there was a time nga in my younger days nga murag tingbon na lang oy. You know, tingbon sa natong Parehara pagkasaon. na ba sa ilang himo ba nga? Ni tutol Diyos na niya against sila sa bunyag sa bata kay kinanagdako na. Niya nga itong kaluwasan magsugod mas bunyag. Kung namatay ng bata wag kabot dako, hindi na ka makatong langit. Madaghan kay bang mga anak. Muna si Shirley, mo connect diha ang justice, ang purgatory. Okay raman karon ako nagpakasala kay pwede ragod sa last minute ko mo kuan pagbago. Di na ka ma-imperno ato. Pero na purgatory. Kay kada sala doon na nakaakibat ka punishment. So sige kahimog sala, Pero sa last sikan sa imong kinabuhi nibalik ka sa Ginoo. Ang Ginoo mohatag og kapasayloan. Dili ka ma-imperno. Pero magsaper ka sa purgatory. Kana Brad Paul ato sang klarohon nga kadang sala nga makapapurgatoryo nimo duha ka klaseng sala ang binyal ug ang mortal kato makapatay. Unya ato lay pahibaw sa itong mga kaigsunan kanang binyal o kanang mortal nga sala mo ni makapatay sa kalag. Doon na sa mga elemento. Usa sa elemento ana kanang tinuyuan nimo. Kay bawo kang sayop imo pag yung tuyuan. Mahimo na kanang mortal. Buti pa sabot bisag unsa nang kagamay sa sala pero kay bawo ka imong tuyoon mahimo na ng mortal. So dili na mapwede nga inon mo sige lang magpasal ako kay para ako na lang ikumpisal. Dili na basta-basta ni ana. No? So daghan kay tanan nga do na bitaw ko'y nabasa sa kagabi ilang. Kaya ni komentaryo sa amo ang college group tayo ba sa among chat group. Doon ay ni komentaryo may tungod sa simbahan, may tungod sa pari. So, giinan ako dito, gitubag lang ako dito nga. It's so unfortunate nga kining ato ang panghuna-huna mo betray na hinoon sa kamatuoran nga unsa kakuwang nga atong kahibaw may tungod sa itong pagtuo ng Katoliko. These were graduates sa Catholic school. Yeah. Was lang mo lubag. This will only betray the little knowledge we have about our true faith. Mo ni karon ang atong pagkaroon ng unya ato ni pagatukion diri sa atong programang paghigmata pagpalawom sa itong pagtuo nga Katoliko. Kay daghang pakitagwa masayran. Ano man taron nagpalawom ta tungod atong ikaduhang pulong nga atong giklaro baka ang Biblia masayop man jud sad kay kanang translation gud dili mo na sayon pag-translate gikan ko na it's not even Greek or Latin ang pumit sa Ginoo, Hebrew
Dili human pa yun element. Hebrew, Aramaic pa yun. That's true. Nga, pag-translate, layo na kayo niya. Kita gud pag-translate Binisaya, wa mo gud na mag-atiman. Mura lang wa ba? Yes. Apil lang sa tagpir mga mona, pero protestante, wa man na sila magtuon nito. Nga kita rin ang Bible scholar mo, nga ano sa kang tinapulan. So, daghang sayo. Sakto gyud na tay kay ang kanigong linguistics tay lain-lain man gud ni as to culture also ug sa lugar mismo. For example, sa in English, ang kaning wash ra gyud. Wash your face, wash your feet, wash your hands. Pero ug sa atuan ni ug Binisayon ni, ang tiil gani panghimasa. Manghugas sa kamot. Ang naong gani hilamos ug clothes laban na. Og moingon kag carry in English carry na pero sa Binisayon na nimo lain-lain na og meaning. Kung sa buko ba, kung diri sa abaga pasan. Kung ari sa kamot bit kung diri kugos og diri sabak. So lain-lain gyud mao na nga dili gid parehas. Kuan mo kay ta kanang Binisaya, ang atong Binisaya ba? Kasi tawag na Laon. o kanang Broaded. Specific kayo as ba, tanan. kanang, specific kayo. Ay kadang sa Tagalog lang gani, ang laki asawa, babae asawa, sama na. Puro asawa. Ato bana. Naibana ng asawa. Muna ay subo sa palandungon nga kining ikaduhang pulong ni Jesus nga mingon sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Mura bag ang atong mga kaigsuonan karon nga ilan na lang gi-take for granted ang ilang pagkinabuhi nga anak nako maginulsol o medyo masakit nako. Anak nako total nga man gisaad sa Ginoo nga atong kawatan iya man gikuan at the last part sa iyang kinabuhi. Na nigsuon kung kana mo atong mentalidad nga batunan, makapaniguro ka ba nga buhi pa ka ugmapon? Makapaniguro ka ba nga buhi pa ka sa sunod semana nga anhar ka magbago? Nga giingon diya sa Sirach City 36. Kung ang usa ka tawo maghuna-huna pa lang siya nga usa ka adlaw niya na mamatay siya, dili na gyud siya makasal. So gikananglan gidasig ganita sa usa ka maalamon nga kita maghuna-huna sa atong kaugalingon kada adlaw aron maglikay ta sa pagpakasala. Kay mamatay na gugaugma. So we have to think every day is our last day aron maningkamot ta sa pagbuhat gayud og matarong niya ng adlaw. Dahil ako i-share no nga giingon sa Sirach 5:4 antod sa 6. Ayaw paghuna-huna nga makahimo ikaw pagpakasala ug unya walay mahitabo kanimo. Sa manugay ug sa magadali silutan ka sa Ginoo. So ang silot sa Ginoo naidali ra kayo instant na pwede dugay-dugay pa. Ayaw pagsiguroa nga hilabihan ang pasaylo sa Ginoo nga tungod niini magpadayon ikaw sa pagpakasa. Ayaw paghuna-huna nga ang iyang kaluoy hilabihan kadako nga pasayloon niya ang imong mga sala bisan unsa kini kadaghan. Tinuod nagpakita siya sa kaluoy apan nagpakita usab siya sa iyang kaugalingon mga kapungot alang sa mga makasasala. Mo na Brad Paul. Ang gusto ng kuhaon ni kini Luther kanang Ang Sirach. librahan. Wow, nila. Wa ba nagyapin nila? Kay na may teaching ni Martin Luther nga bisag pagpakasa ka magkalibo ka makasa luwas ka na kay gidawatan ni Mas Jesus. Sabi ka ng teaching nga no matter if you will commit sin 1,000 times you are already saved. O, sa mahimong ko na. Pero attractive kay tay. Attractive. Nindot kayo paminahon. Muna. Naman dagang kayo pamimiyembro diya. No? Pero aduna sa giingon diya sa Ezekiel 3 tay bisag wala nang kitangtang nila ng Sirach. Pero nagingon sa Ezekiel 3 kung atong basahon mga igsoon. Kung mingon gani ako sa taong dautan mamatay ka ug dili mo siya pahimangnuan ug agnihon sa pagbiya sa dautan niyang pagkinabuhi aron maluwas siya. Ang maong tao mamatay gayud diha sa iyang pagkadautan. Apan ikaw ang panilngan ko sa iyang kamatayon. Apan kung pasidan-an mo siya
ug dili siya magtagad kanimo, mamatay siya diya sa iyang kapagkadautan. Apan dili ko ikaw silutan. Ug kung ang may taog matarong nga musimang ngadto sa pagkadautan, butangan ko siya makapandol kaniya ug mamatay gyud siya tungod sa iyang sala. Kay wala mo man siya pasidandi. Kalimtan ko ang maayo niyang binuhatan, apan ikaw ang panilngan ko sa iyang kamatayon. Apan kung pahimangnuan mo siya aron dili siya makasala ug sundon niya ang imong tambag, dili siya mamatay ug dili ka usab silutan. Mao ni tay. Mo na sense of omission. Mao na buhat aning programahan. Mao ni buhat na ni programa. Muna yung obligasyon sa nato ang fraternal correction. Yan. Kana bitong bisa kung sao ni mugling lang Ginoo, mangrason ka kay namay ban nga panalitan. Adultery. Na klaro man kay na thou shall not covet thy neighbor's wife. Niya mo yung dili oy. Kompleto na sa wa pa nagibusdak ni Moses ang kanang papan nga bato. Kompleto na sa diyan pusdak na bungkag pag-uli niya nagkuha mag-one sentence. Kay ningo man nina, thou shall not covet thy neighbor's wife, but if thy neighbor's wife covet you, thou shall not refuse. Mo tayo nawatay. Basag buto mo na. So mo tayo mo na maka-impirno tayo. Daghang kay mga rason ba? Pangistaan yung rason. Mo na rason sa mga lalaki tay nga moingon nga, oh, kung hukaran day ko, mobalibad day ko. Muna may ko nga dili jud mahimo. Di jud mahimo nga imong limbungan ang Ginoo. Pareho ba ito kung istorya na hinumdum mo ato nga niabot si Mr. Kamatayan. Pedro, niya anak ko. Uy, Mr. Kamatayan, ano saman? Puhaon na tikaw. Siya niya, di pa bang kuandam? Wa na hindam mo. Katapusan naman ninyo. Saan man nato? Niya mo, madyo niya commission. So, ningon si Pedro, sunod buwan na lang, di lagi mahimo karon na Diyo. Ni ako, imo nga no, sa kabantal niyo, imo nga na ni sunod. Hindi kulbot ako, imo na ning kamatayon, ikaw na dalon ako. Siya, hangyo na ko kusa. Kainom na ako, Red Horse, beer. Para di ko musibat, puyugi ko. Kita lagi yung Pilipino, mayo makita, magkikatagod, tagaan sa niya. Si Tagay sila. Kamatayan, tagay. Waman manan. Hubog na yun. Pertili pa yung Pedro, yung ikwayangan. Putay sila, aron na ikulbot ni kamatayan. Diliyangan. Sus, pagmatad yung kamatayan siya, Drew. Pertili labi ang madaling yung Red Horse. Sus, salamat po ni mo. Tagati ka gratis. Dili kung hulbot si babaw, ari kung hulbot si babaw. Tatagyan po siya. Muna na. Katong ingon nimo tayo nga mangrason pa sa sala. Nay nindot nga istorya si Kuan. Bad maning ang magtiayon ba nang renason nay. Kasagaran na may tabog mga binuang istorya at sa kadalanan bisan sa mga kuan. Kasagaran magyaw-yaw ng asawa. Bisa magagikadong, ngabit ka, gikan kasi makabit. Nya mingo dayon tong bana. Ay kuan ay pamuligi da day. Ay kasuko. Anong suko mga nga sabaw may kuhaon. Mo na nga mo hilap tong asawa. Pero ug mubaw sa asawa mutubag siya nga na din ang imong prinsipyo daw. Nya kining amo ang kay gipikas man mo angay kag among pambitan So dili mahimo. Doon na tayo text message dere. Ang isa siguro na itong tubagon, kay ang iyang gipangutana dito, ningon ni siya dito yan. Ang akong ipasabot ka ng upat ka anghel, si Uriel, Jofiel, Kamael, Zadkiel, ang ay bang ampuan o ihalad sa altar nga wala man na sila makita sa Biblia. Please reply, God bless. So, dili lagi ang tanan na sa Biblia. Muna yung problema. Kaya ang ilang naabtan, Biblia raman yun. Pero kita, doon natin apostolic succession. Bisag si Jesus sa una nagtudlo, walay dalang Biblia. Kasi ang gigamit, parable. Muna. Dayon kining 7 angels sa Revelation 8, ako mabasahon, no? Og nakita ko ang 7 ka anghel nga nagbarog atubangan sa Dios.
Kung sa mga protestante, duha lang ka anghel ang ilang nasayran. Gabriel. Ang ngalan si Gabriel o si Michael. si Michael. Sa Lucas 19 miingon si Gabriel nga ako ang anghel nga nagbarog atubangan sa Ginoo. Dayon sa Tobit 12:15 miingon po si Rafael, ako si Rafael nga nagbarog atubangan sa Dios. Sa ato pa kitang makatoliko mas ang atong wisdom advantage kay kanila. Dayon dili sila motuo sa Tobit. Pero hinumdumi nga ang Tobit 12:15 sa wala pa ning Revelation chapter 8 verse 2, daan nang si Rafael miingon nga usa siya sa 7 ka anghel. So meaning ang Tobit part sa divine revelation. Kay during sa time wala man gyud nakasaka sa langit. Mahibalo ka sa mga mystery mahitungod sa langit kung doon ay mo reveal ana. Og si Tobit 200 years before Christ nahibalo na ang mga alagad sa Ginoo nga nagamit og Deuterocanon nga aduna gyud 7 angels sa atubangan sa Ginoo. Before pa nasulat ning Revelation ito. Sa ato pa kitang mga Katoliko kanang Tobit dawaton gato nga inspired. Ngano man nagtug-an na sa kamatuoran, gi-confirm lang sa Revelation na tama gyud ang basahon ng Tobit. Muna akong tubag anang nagpadaron, brother. Ayaw pag-ingon nga wa manas Biblia. Kaya din ha, sa John 21:25, klaro man ka na. Now there are many other things that Jesus did. If they were all written down one by one, I suppose that the whole world could not hold the books that will be written. Kaya kitang Katoliko, nagasunod man ta sa apostles, doon ang apostolic succession, na nagitudlo, asam nagitudlo sa simbahan. Kang Bible is just a reference. The teaching should be coming from the church because when the Lord established the church, John 19:16-18, upon this rock I will build my church. It was the church who wrote the Bible. The Bible was not written for the church. Bali man na ila. Ang ilang Biblia may kitang base para sa simbahan. Apan sa atong Katoliko, ang simbahan may suwat sa Biblia. So ang Biblia just confirmed the teaching of the church. Unsa may pundasyon sa pagto, Brother Paul, sa Timoteo? So before ko tubag siyang pagtanan ako tusong pa ito yung tatay nga. Ang rason mago sa protestante, kaya di man na mabasa na si Uriel, si Satchel, kanang mga inato mga upat. Kung ilang gi-admit ng tulo, so upat na lang ilang gireklamo. Kaya mabasa gud sa Bible, Gabriel, Michael o Rafael. So pangutan na ang simbahan wala by rights, katong giingon ni tatay. Kunon sa ang imong gitugot sa yuta, gitugot sa langit. Kay ang Ginoo dili man iyang business ang paghingan. Ang katrabaho sa Ginoo ang paggama. Genesis 2:18-19, nag-create ang Ginoo og daghang mga butang. Unsa may giganlan ba sa Ginoo? Wala iyang gihatag kang Adan, ikaw na yung magngani ini. Sa ato pa ang paghimog ngan giintrigo sa Dios sa tao. Siya dan may ngan sa woman. Oh. Mo na nga kining mga naka, ang parents ang dunay authority nga mohataw nga lang. Dili ang Dios. Ang Dios i-recognize lang for example ako Paul ko. Gimao na gihatag sa akong mga parents. Gi-recognize sa Ginoo nga ako si Paul. Dili ang Dios ang nagngalan nako ang akong mga parents. Mo pod ng mga angel. Muna usahay delikado sa dako. Kay kanang pagbunyag may ngunay pare sa may ngana ni kondom. Usa ka bati ang taka lang kondom nga naman. Kombinasyon man sa among duhangan. Ingon ang inahan. Ako si Conchita, siya si Domingo, si Kondom. Praise the Lord. Praise the Lord. Bisan Brad Paul bisan kining atong kining atong gituki karon nga ikaduhang bulong sa Dios. Bisan kanang kawatan diha, mao kanang mga kriminal diha. Kung atong tanaw dinhi sa Lucas 3:23-43 o pataasa, kung dili ginato Panginoon, walay ngalan. Pero nganong nahibaw man ang simbahan Katoliko, nakana si Dimas o si Estas. Dili magod sa Latin word. And this mass is on the right. That is the word. Ang Gistas mo muna, is on the left. Muna, that is a word. That is not a name. Just like Veronica, that is not a name.
Ya, pero gikan sa to simbahan kay doon naman tayo subay Oh, dito sa mo lagi Latin. kita. Sila Sila wa yun na sila. Kana bitang the rich man and the Lazaro. Kuan man na Debes and Lazaro. Ngano man ang Debes? Anong Debes? Gan labaw na siya nga si Debes. Kaya ang word nga rich sa Latin is Debes. So kanang word nga Debes, dili na siya nga rich na siya. Ang simbahan may ingon kanang dato mo na siya si Debes. Tay, doon ako'y reading na sugatan. What is paradise? Ang paradise, kuno, you will be with me in paradise. And paradise is a state of righteousness. Doesn't mean to say nga yan yung dadon dito asa na ang enclosed heaven. Kung dili, you will be with me in paradise, which means righteous. You are now, you have now, because of your repentance, you are now with me. Because all who are in heaven are righteous. Muna dadun ko ikaw nito. Raiso. Amen. Muna pag-abot nito, wa yung kay makita ang Katoliko. Nga naman tay? Wa na may reliyon to, tanan pareho man. Way Protestante, way Katoliko. Sara yun. Mga langit ng Himayas mayawat na. Ginoo. Pero kini di ang nindot di kay ning usa ka pagdipinsa sa atong Ginoo. Kay kung atong kining giingon nga ningon diya nga karon dayon adto ka sa paraiso. Uban ka kanako. Unsa maning kriminal niini? Kundi usa siya ka nidipinsa kang Kristo. Mao na mga igsoon nga kung ugaling ato yung dipinsahan ang atong pagtuo. Mo na nga atong ipalaw mga atong pagtuo kanya kinahanglan nga ang kamatuoran may mo patigbabaw. Dahil katong dito sa cross, katong Panginoon Kristo sa word nga paradisos sa Greek. In the context to sa nasabtan sa tao nga kriminal. Kay lisod man si Kristo mo sulti og word nga dili makatch up sa kriminal. So ang iyang pag-ingon sa paradisos sumala sa non nga paradise nga nailhan sa mga Hudiyo. Og mao tong imong giingon system. Meaning nasayod ang Parisiyo nga naa na siya sa state of righteousness. Kay doon na naman siya repentance. Doon na Amen. naman siya regret. Kay kung wa pa to siya naghinulsol, wa siya nagbasol sa iyang mga nahimo, wala pa siya in the state of righteousness. Amen. So ang paghinulsol, mao ka nang ato ang sentro sa pagsaulog nato sa Kwaresma. Ang paghinulsol. Usa ka na sa mga butang atong himugatan, pahimugatan gyud nining panahon sa Kwaresma. Mao kani pagpahinumdom sa simbahan alang sa mga tumutuo. Giya sa mga tumutuo kung unsay angay buhaton. Kaya ang simbahan paumon jud ang pundasyon sa kamatuoran. May haligi sa kamatuoran. Naamang gyapon na sa Biblia. Ang Biblia mismo nagsulti niya na nga naa sa simbahan ang haligi, wala gani sa Biblia. So ato ning gipahinumduman kita sa simbahan, sa Katolikong simbahan, niining season of Lent, kining panahon sa Kwaresma, kung unsay ato ang hinuklugan. Pamalandungan. Dayon Brad Alan kining program nga nagtackle about sa ikaduhang pulong sa mga viewers karon nga naglunang sa pagpakasala, makadawat sila sa mensahe nga dili pa ulahi ang tanan. Kaya na magoy tao nga maingon nga wa na may puruhan nga ako pasayloon sa Dios. Ang kriminal iyang gipasaylo. So ang kaluoy nga iyang gihatag sa kriminal, dasim usab nga kaluoy ang gihatag nimo niya kanimo igsuon kung karong taknaa ikaw mahisama sa kawatan nga magbasol ka sa Dios. So man ang nindot nga message. Pag ganindot rong hapuna, puno kaayo ang atong pag-discuss ning maong topic sa ikaduhang pulong. Unya nindot kaayo kay doon natin mga bisita nga gikan pa sa Republic of Bohol. Nga nindot kay ni paambit unya bisan ako o si Brad Alan o si Tatay nahimong adunahan karong hapuna sa ilang gipaambit.
Daghang kayong salamat kaninyo, hinaot doon na pay laing higayon nga makabisita mo dinhi sa Uy. CCTN. Promise na sila nga kada Lunes niya sila. Iyay. Oh, wow! Bless Kanindot good tay. Oh, unya to tay, wa lang hibaw itay. Napupos gyud ang atong oras dinhi sa paghigmata. Hinaot nga doon na tay napukaw tay nga nakamata, labi na sa kaanindot sa ikaduhang pulong nga ang kaluoy ug gugma sa Dios naghingapin gyud. Unya nindot kaayo labi na karon nga Kwaresma, daghan ron ang pare nga are making themselves available for confession. Atong hinulsulan ang atong mga nahimong mga kasalanan, mga sipyat, pwedeng mamaphaw, mubangon o mudagan dito sa cross, sa tiilan sa cross. Binisaya ginulsulan nindot kina. Nindot gyud bitaw Wala tay. pagsuldan ko diri. Kay sa to pa ang ato bang kalabasol ba. Hinulon yun na to atong sala. Hinulsol. Hinulo na to nga magbasol ta mag-usap sa tukog ligo. Bitaw tay. Sakto gyud kay na. Tay, katapusan ng text akong basahon kay viewer ni nato karon, unya suki gini nato, sangay sa usa nato ka panelist karon. Maayong hapon tanan sa paghigmata. Salamat sa Ginoo nga okay na ang akong signal karong adlaw. Aron makabalik ta atong tulumanon paghigmata gikan kani kang Maning Arnoco. Wow! Shout out Brother Maning, daghang salamat sa pakiguban karong hapuna. So mga kaigsunan, isa-usaw na itong inat ang itong orason ng militay mahimo. Lagi kay matag. Human na to na ning adlaw ng programa. Human na to, sirho na natong tilot. Magbilin ta kamo mong bagampo para din ang atong mga televiewers, no? So mga kaigsunan, butang na to atong kagligon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Nangitong Amahan, in a little while we'll be going home. We ask you to pave the way. Let our guardian angel be ahead of us to pave the way so that nothing will happen in our way home. Maunta panalipgan kami sa among pagpamauli. Kaway mga mahitabo sa among. Katong usang mga nagtanaw karon, nagkinanglan silang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ihatag kanila ang ilang pangayo kanila. Ug katusab ang mga masakiton, nagkinanglan pag-alim sila mga sakit. Ikapa sila, ayuha sila. In the name of Jesus. Wala la shalaman hambala la yala la shalaman. Halala shalaman. Jesus precious. Glory with you. Halala shalaman. Jesus. Hallelujah. Lord, thank you for being with us. Thank you for your touch and your love. We praise you, we glorify you, we honor you, and we bless you. In Jesus' name. Amen and amen. Salamat Mama Mary sa imong pagiguban ka namin. Thank you for your intercession. Blessed Pedro Calonson, salamat sa imong mga pag-ampun. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Father God, bless all of us as we make the sign of the cross in the name of the Father, Father, the Son, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. So, sunod simana, ayaw ka mong kalimot, no? Kaming tanan, nga niya karon din eh, kumplito may ingon na shalom. Shalom. Kita-kita ta sa sunod Lunes. Have a blessed week ahead. Amen. Bless. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.